just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you? Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, ito na yung sinabi ko sa inyo, no, na gumawa tayo ng isang simpleng 3 transistor class AB amplifier. So, napakapangkaraniwan nito sa mga low power amplifier, no? Ang pinagkakaiba lang nito sa lahat ay yung ginawa natin ay napakababa yung impedance. Kaya nito mag-load down to 0.5 ohms. So, gaano karaming speaker ba ang pwedeng i-load sa 0.5 ohms? So, napakarami. Pwede tayong mag-load nito up to 10. I-correct nyo lang ako ha, kasi hindi tayo ganong magaling sa mathematics. 8 to 10 speaker na merong impedance bawat isa na 8 ohms. Okay? So, ganun kadami. Na-inspired akong gumawa nito dahil na nga dito sa mga, alam naman lang kapag Pilipino, na kapag meron tayong system, tapos meron tayong mga extra speaker sa bahay, agad-agad natin hinuhok. So, wala tayong pakialam, not knowing kung ano ba yung ibig sabihin ng speaker to amplifier matching, tapos yung wattage niya, yung impedance, kung paano. Basta nakakita tayo ng terminal ng speaker, o kaya ano ba yung mga pwedeng pagkabitan, hinuhok natin. Basta nandiyan yung positive, negative, at tumunog yung speaker, okay na yan. At hindi naman kasi, tsaka yung kapag non-electronics, hindi nila gaanong alam yung tinatawag na series connection. Kahit na nga pagja-jump doon sa sasakyan, kapag naubusan ka ng battery, na-discharge yung battery, tapos ija-jump, ang tawag nila doon, drip, pa-series nga nung battery mo. So, hindi series yun, parallel yun. Yung mag-hook ka, hindi series yun, parallel. So, maraming hindi nakakalam kung ano ba yung ibig sabihin ng series connection. Ayan yung, dito tayo na-inspired, kaya na-achieve na natin yung ginawa nating high impedance amplifier na 3 transistor din, kung saan ginamit natin yung dalawang 24 ohms na speaker natin, na which is hindi mo siya pwedeng gagamitin lang sa mga papatunugin sa mga ordinaryong medium power amplifier, dahil tutunog man siya pero mahina. Kaya gumawa tayo ng high impedance. So, ito naman ngayon, kabaliktaran, opposite naman. Gumawa tayo ng mas pinakamababa na hindi ka makakita sa market ng ganito kababang impedance. Okay? So, lahat ng mga amplifier ngayon, may mga impedance limit lang siya, Ang pinakamababa, katulad nung ginawa nating Phoenix, 2 ohms. So, yun lang yung pinakamababang madalas sa mga power amplifier, 2 ohms. Kapag nagbi-bridge ka, 2 ohms. At yun naman, 2 ohms per channel. So, ang madalas, lalo na sa mga ginagamit nating amplifier dito sa Pinas, pinakamababa na yung 4 ohms. Kapag bumaba ka pa sa 4 ohms, putok na yung amplifier natin. So, dito, hindi. Sinubok natin siya buong araw na naka 1 ohm load. At itong maliit na heatsink natin ay tamang-tama lang sa kanya. Yung kanyang temperature ay tamang-tama lang. Pero kapag naglulod na tayo ng 0.5 ohm, kailangan nating dagdagan to. Kaya, meron na tayong isang cooling fan na nakatutok dito, para wag sirain yung ating output. So, napakasimple lang. Tingnan nyo. Ito yung kanyang simpleng schematic diagram. Okay? So, kung titingin kayo sa Google, marami kayong makikitang iba't ibang schematics. Pero hindi po yan lahat totoo. Napakarami dyan na nakalagay na gumagana pero ngungo, mahinang-mahina. Pero meron din, marami din yung mga napapakinabangan natin. Ito, napakasimple lang So dito sa circuit natin,
papakita natin sa inyo ngayon kung yung bias, ano yung bias ng dalawang output natin, tapos yung impedance na nakaload ngayon na ginagamit natin. So nung binuo natin to, itong circuit na to ay lumang-luma to, galing to sa mga siguro pangatlo, pang-apat na upload mula nung mag-umpisa tayo. At mainiba lang tayo konti, ano. Nakita ko kasi to, naisipan kong ito na lang kaya yung i-modify ko. So nag-umpisa tayo sa 0.8 volts yung ating bias. At medyo hindi ako kampante dun sa tunog na yun sa 0.8. At nag-jump tayo sa 1.2. So sa 1.2 doon mo mapapaniwala ka talaga sa sinasabi ng mga audio scholars na mas maganda tumunog yung mataas yung bias. Totoong totoo, mas magaling tumunog. Kaso, ang problema ko ay lalamunin lang tong ano natin, yung heatsink sa sobrang init. Kulang na kulang to. Hindi siya abutin ng mga ilang oras. Kulang na kulang. Kaya, binabaan ko siya. Binabaan ko siya sa 1 volt. Nung umabot ako sa 1 volt, doon na, kampante na ako doon sa 1 volt. Kahit na buong araw nating patutunugin to, walang problema. Okay? So ito papakita natin yung ating bias kung ilan. So saludo ako sa mga gawa ni yung mga natin, mga audio designers, audio scholars, mga engineers natin, napakagaling nila gumawa ng iba't ibang klaseng amplifier. Isa sa mga nagbigay lakas loob sa akin na gumawa dito, yung mga trabaho nila ni Nelson Paz. Yung kanyang mga 2 transistors, 3 transistors amplifier na napakaliliit pero napakalalaki ng boses. Okay? Tapos gusto kong magbuo, dati pa gusto kong magbuo ng guitar amplifier na Marshall. So dito, pinagtagpi-tagpi ko yun sa yung ibang circuit kung paano natin mabuo yung pinakamababang impedance. So ito, nag-succeed tayo, So ito, papakita natin. Ayan. Sukatin natin dito. Tingnan nyo nang maigi yung bias natin. Okay? 1 volt. Dito sa kabila naman, one volt din. So parehong-pareho, di ba? Pantay na pantay yung voltahe natin. Tapos, off natin yan. Sukatin naman natin ngayon yung impedance ng load natin. So, short muna natin to. Okay. So, ito sukatin natin, ito. Kung ilan yung kanyang impedance, yung ginagamit nating load ngayon. Okay. So, di-discharge muna natin ng maigi, Charge muna natin kasi may laman pa yung may laman yung blocking capacitor niya. So, ayan na. Ayan yung kanyang impedance. 0.7 ohm. So, napakababa niyan, di ba? Pero, napakababa din yung kanyang tinatawag na amplifier, yung wattage ng amplifier. Yung supply nito ay gumagana siya from 12 volts up to 40 volts. Kaya lang, kung 12 volts yung supply mo, hindi mo rin siya maririnig ng ganun ka-powerful. Tapos, kung nasa 40 volts ka na, doon mo ma-feel yung ganda ng kanyang tunog. Tapos, sukatin natin, yung supply na ginagamit natin ngayon, ay siya, hindi tayo umabot sa 40. Nasa 60 volts lang tayo. Nasa 30. Kapag may load, 30. Kapag walang load, nasa 33. Tsaka gagamitin nyo dito na supply, mas maganda ay umabot kayo sa 3 ampere. So, ulitin natin.
O, di ba? Napakagaling tumunog. So, para sa mga gustong magkaroon ng schematic, ano, so, pwede mag-comments down below kayo, o kaya mag-comments kayo doon sa Facebook page natin na Fix and Review. Okay, so ito yung ulitin ko, ito yon. Ito yung schematic na yon. At para naman sa mga non-electronics tsaka hindi nag-DIY at gustong magkakaroon ng ganitong klaseng amplifier, so kontakin nyo na lang ako, ano, at sasabihin na lang natin kung papaano yung ganito. So, ito napakaliit, pero kapag na-load mo na yung mababang impedance dun sa mga pinagsama-sama mong speaker, doon ka maa-amaze ka sa tunog nito. Napakaliit pero napakalaki ng boses nito. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, ano. So maraming salamat. God bless at bye-bye.